hello po sa ating lahat. I'm back. Ayan. So, samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa mga araw na ito, sa mga oras na ito. Ayan. Sino po sa inyo ang naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at lumikha sa tao? Ayan. Sino po naniniwala sa inyo? Ayan. Pinagpala ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Ayan. Gusto niyo bang malaman kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at paano nilikha ng Diyos ang tao? Ayan. Basahin natin dito dito natin makikita how amazing is God. Diba? Napaka-amazing niya. Ma-amaze ka talaga sa Diyos kung paano niya tayo ginawa at paano niya ginawa ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Diba? Ito ang kasaysayan ng paglikha. Ayan, mababasa natin ito sa Genesis 1. Ayan, mababasa po natin ito sa Genesis 1 hanggang sa 2. Ayan. And then, next other day na naman po, ikikwento ko sa inyo kung paano ba nagsimula, paano nagkasala ang tao. Kwento ko po sa inyo yan. Ayan, kung di po kayo nagbabasa ng Bible, ayan, kikwentuhan ko po kayo. Babasahan ko po kayo. At samahan niyo ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ayan. Dito sa Genesis 1, ayan, basahin po natin ang kasaysayan ng paglikha. Ayan. Nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niyang liwanag at ang dilim. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang unang araw. Yan, ang unang araw ay langit at lupa ang ginawa ng Diyos sa unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos sa verse 8, magsama-sama sa isang dakwang tubig na silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi ng dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Itong magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Kasi ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat
at lahat ng bagay na nabubuhay sa daigdig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon na siyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, mahilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya ng iti kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilikha nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa, sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itunuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Ayan, di ba? At ito naman yung kung paano ginawa ng Diyos ang tao. Paano ba? Dito sa chapter 2, Genesis 2 verse 7. Ayan, ito. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Ayan. So nagmula tayo sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Diba? Napaka-amazing si Lord. Napaka-amazing ang Diyos natin. Mula sa alabok. At hiningahan niya sa ilong. At nagkaroon ito ng buhay. Diba? Ang galing ni Lord. Napakahusay. Talagang amazing si God talaga. At ito yung kwento kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kasaysayan ng paglikha. Ayan. Eh kung hindi nyo po alam kung saan tayo nagmula, kung bakit may mundo, kung bakit may sangkatauhan, mababasa nyo po yan sa Genesis 1 hanggang sa Genesis 2. Ayan. Yan po yung ginawa ng Diyos na langit at lupa at lahat ng bagay. Ayan. 6 days po niya itong ginawa. And ginawa niyang banal ang ika-7 araw kasi doon na siya nagpahinga. At the next other day po ay babasahin po natin kung paano ba nagsimulang magkasala ang tao. Ayan, dito sa Genesis chapter 3. Yan, babasahin po natin sa susunod na mga araw. Kaya, ayan po. Salamat po sa pakikinig at sa mga oras po ninyo para makinig po sa akin. Ayan. Ang Diyos po ang lagi natin itataas. And to God be all the glory po. Para sa Kanya lahat po ito. So sharing His word po. Ayan. God bless you everyone.